And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, 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 amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At ngayon tanghali mga kapatid, ay muli na naman tayo nagbabalik sa programang muling magbibigay sa atin ng aral espiritual. Lalong-lalo na po, shout out to all the mothers and the wives in the north, south, east, and west corners, and to all our viewers nationwide and worldwide. Enjoy tuning in with this blessed program every noontime. Kaya naniniwala ako mga kapatid, ay bawat isa sa atin ay kailangan po tayo magsubaybay po dito. And again, sabi ko nga, lalo-lalo sa mga young people, ay bagamat ito ay episode na for the wives and for the mothers, I believe that you will learn from how God is working on their lives, on their position sa pagiging asawang babae at lalo na sa pagiging nanay. Dahil later on, you'll be on that position and you are so blessed if you will learn from this dahil sobrang advance ang meron kayong natututunan. Alright? Kaya of course, kasama ko po ngayon, ang co-host po natin dito, walang iba kundi si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am. Good afternoon, isang maulan at malamig na tanghali sa inyong lahat. Sana'y meron kayong mainit na sabaw dahil mainit ang aming ihahain sa inyo ngayon dito sa The Baptist Lunch. And I would like to greet happy birthday sa aking kaibigan dyan sa Davao City. Amen. Tita Donna, happy birthday Happy po. birthday. Dyan sa Tiny Kitchen, ang pinakamasarap na restaurant dyan. Yung balbakwa na... Oo nga, sige. Cholesterol. Oo, pang cholesterol. Ayan, happy birthday po sa inyo. And also sa lahat ng nanonood, especially sa West Bank family, magandang tanghali po. At kay Jeremiah, mag-paces ka dyan. Okay, yun lang po. Ma'am Cynthia. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Bagamat umuulan, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Ang pagbagsak ng ulan ay pagbagsak din ng luha sa aking mata. Yes. Kitang-kita ko yung my day ninyo eh. Talaga na. Opo. Masaya. Ito yung damdamin na isang ina. Masaya Parang dali ang kasiyahan ng dinadala kasi ni Pauline eh. Opo. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ko, masaya ka dun sa career na, kumbaga nakikita mo yung anak mo na nasa maayos. Pero ang kapalit naman na yung medyo pansamantalang paghihiwalay ninyo. Pero bilang isang ina, sabi ko nga, sir, maikwento ko lang. Kahapon pagkahatid namin, sabi ko nga, aluin ko nga sarili ko. Pumunta ako sa grocery. Pagpunta ko sa grocery, pambihira. Lalo ko naalala, sabi ko, dito ang banding namin, grocery. Tapos nakikita mo pa mga produkto, mga noodles na pagkain. Yeah. Made in Japan. Opo. Kaya, hello Pauline. Nag-i-start na uli siya. Nasa trabaho uli siya ngayon. Back to work uli siya. Kaya, nagpapasalamat ako sa pagpapala muling ito na magpapatuloy tayo sa gawain ito kung saan ay magpapalakasan tayo sa isa't isa. Na ang salita lamang ng Panginoon ang siyang bibigay daan sa atin para tayo i-comfort, para tayo ay bigyan ng kalakasan, upang bigyan ng kasagutan ng ating mga katanungan. Ito pong programang ito ay sinimula na ating mga pastor sa pagpapahayag ng damdamin ng isang ina. Ayan, para mabigyan ng daan ng mga inang nasa tahanan na sa kanilang kalungkutan, meron silang makikita, maririnig, lalo na sa mga nagiging guest natin dito at sa mga nagiging pagpapahayag na ating ni Pastor, lalo na ganun din si Sir Jow. Nakikita natin na may solusyon ang ating mga problema. Na minsan meron pala na mga pagpapahayag na akala natin tayo nang nasa kahirapan, mabigat na kalagayan. Pero ito pala, there is somebody na magte-testify ng kanyang buhay na kung saan, dahil sa pagpapala ng Panginoon, ay nadaanan lahat smoothly. Kung atin lamang ipapahayag sa Panginoon at tatanggapin ang kasagutan sa ating mga inilalapit sa Kanya. At sa ating mga viewers, maraming salamat. Lagi kong nakikita si Ma'am Cecil. Ito, ang ating mga abroad, Ma'am Flor Solomon, si Ma'am Cherry May Ibanez, si Ma'am Arlene Frejoles,
si Ma'am Noyce na lagi itong, lagi ito, kung hindi man live, ay laging nagre-replay. Yeah. Live ngayon, nandito si Sir Marvin, ng New Jersey. Hello po. At, ito yung nakamit namin to sa Cagayan, si Girly, na Cagayan sa Kamalanyugan. Kamalanyugan. Ayan. Sa inyong lahat. At saka itong kaibigan natin na nasa malayong lugar din, si Marian Chua. Makinig ka dito. Darating ka rin sa pag-aasawa, kaya prepare. Amen, okay, magandang tanghali po sa lahat. Alam niyo, ma'am, sa totoo lang ay napakabuti ng Panginoon sa pagpapalang tinatanggap natin. No? Kasi, alam niyo po, lalong-lalo na sa spiritual na tinatanggap po natin. Let me just read this Proverbs chapter 31, verse number 10. Sabi po ng Bible dito, "Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies." And alam niyo po mga kapatid, para po sa mga wives out there, para sa mga mothers out there, the reason why we are having this program, so that you will be able to, you'll have the chance to grow and learn from the Word of God. Kasi alam niyo po ang kagandahan sa salita ng Diyos, ginagawa, sabi nga po, who can find a virtuous woman? You cannot find a virtuous woman apart from this world na namumuhay apart from the Word. Inuulit ko po, you cannot find a virtuous woman in this world that is living apart from the Word. Okay? Wala tayong pwedeng tawaging virtuous woman sa mundo pong ibabaw na ito. Not unless natangkilikin niya ang salita ng Diyos. Yan po lagi ilalagay po natin sa isipan natin. Kaya nga kita niyo po mga kapatid, who can find a virtuous woman? You see? Bakit? For her price is far above rubies. I'm not trying to judge anyone in this world, pero makikita naman po natin sa kapahayagan ng mga tao, ng mga kababaihan, sa mundo po natin ngayon. The price is far above rubies na isang virtuous woman, pero marami tayong makikita dito ng mga kababaihan na talaga naman, I'm not talking about single, I'm talking about matured ladies, women, na kung saan they are longing for the rubies. Yung sinakuha niyo po yung punto ko mga kapatid, the point na makikita po natin, the Bible is trying to mold you and to make you as a virtuous woman, that your price is far above rubies. Na hindi mo kailangan mag-asam ng rubies. Because, nakikita nyo po mga kapatid, kita-kita na lalo-lalo na pag-aasamin nyo pang gayahin yung lifestyle ng sanlibutan. Maraming mga mothers na ganyan. You see, they are, again, sabi ko nga po, I'm an area leader, nakapagsalita po ko nito. I'm not judging the wives and the mothers from our area, pero makikita po natin, I'm talking about those who are not receiving the Word of God, who are not getting the principles of truth, how to be a virtuous woman. Makikita nyo lagi, aminin natin yung katotohanan, krabing lagi sa kayamanan. You see, krabing lagi sa pera. Gusto lagi may hawak na pera. Kaya nga pagdating sa pamilya, nasisira ang plano ng Diyos. Sinong humahawak ng budget? Babae. Bakit? Gusto na naman siyang may hawak ng pera. Pero sino ba dapat ang tinuturo ng Biblia pagdating sa bagay mo na yan? The leader of the family. You see, maraming sumasalta dyan kahit na nasa simbahan pa. You see, bakit mga kapatid? It's because yun ang attraction eh. Kaya nga nawawala yung virtuous woman. Ang hirap na maghanap ng virtuous woman because women nowadays, I'm not judging, but this is the truth. Masakit man tanggapin, but women nowadays are longing more for the rubies. Bagamat ginagawa na sana ng Diyos at ng Biblia na ang kababaihan is far above rubies. You see? Kaya ko sinasabi yan mga kapatid, it's because para sa mga asawang babae dyan at sa mga mothers, you have to check yourself. Sa loob ba ng tahanan, lalong-lalo na if you're a member of our church, it will be a great sight from the Lord kung papasok siya sa loob ng tahanan at doon niya makikita ang virtuous woman. You see? Kaya sinasabi ko nga po sa inyo mga kapatid, pagdating po sa usapan po na ito, akalain niyo po, malaki ang papel at mabigat ang trabaho. Kala nila, basta, ayoko, nakaka-boring naman maging housewife. Ayoko nang parang housewife. Gusto ko may trabaho rin ako. Gusto ko kumikita rin ako para nabibili ko yung sarili mo. Nabibili ko rin yung sarili ko. Nasa sa Biblia lahat yan? Wala. Napakasimple na sagot. 4 na letra lang sa Tagalog. W-A-L-A. Wala.
Wala sa Biblia yan. You see? At kung inaakala nyo na basta-basta lang maging housewife, basahin nyo ang description ng virtuous woman. Diyan nyo malalaman kung anong trabaho ng virtuous woman. You see? At diyan nyo malalaman kung ano ang meron sa virtuous woman, mga kapatid. Kaya ako sinasabi sa inyo to, it's because of the reason, binabaliktad ng dyablo to sa tahanan ngayon. Kaya ako sinasabi sa inyo to, mga kapatid, because most of the time, mas ipinopush na natin yung itinuturo ng mundo kasi itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya again, from here, makakapakinig tayo ng mga testimony na talaga makikita po natin na nagkaayos lang, naayos niya lang at nagampanan niya lang maayos ang kanyang pagiging ina at pagiging asawa na babae nung siya ay sumunod sa salita ng Diyos. Alright? Ngayon po ay ang pagwawakas ng episode ng buhay ni Ma'am Amalia Belmonte. Kasama po natin ngayon muli. Kasama ng mga host natin, sila Ma'am Tang and Sir Rick Belmonte. Magandang isang maulan na tanghali po sa inyo ulit, Sir Rick and Ma'am Tang. Sir Rick, bati muna kayo. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po sa Jao. Muntik na ubus yung boses ko. Paubos yung mga boses natin. Magandang tanghali po sa lahat. Stay tuning in at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen, amen, amen. Ma'am Tang. Yes, isang maulan na hapon po sa ating lahat at grabing stress. Kasi kahapon lang, di ba ma'am? May hindi pa maayos pakiramdam Opo nyo. eh. Tapos pagdating namin dito, akala ko walang ulan. Ang lakas pala. Yeah. Grabe. Biglang buhos. Biglang buhos yung ulan. Bakit doon sa inyo po wala? Meron po, kaya meron. lang Papahina na. Opo, humupa na kagabi lang. So, talagang sabi ko, grabe, late na. Salamat sa Panginoon at nakarating pa rin po at magandang hapon sa inyong lahat, mga Amen. beshi. Salamat po sa sabi ni Pastor Jawin sa pagwawakas ng episode nito. Maraming salamat po sa privilege. Amen, 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 amen. Alright, so ngayon di na po natin patatagalin kasi tayo po ay nasa topic natin na catching up, how to catch up with your busy husband. Yan. At napaka-importante po na matutunan po ito, naniniwala ko. Kasi alam niyo po sa panahon natin ngayon, ayan, nandiyan si Ma'am Maria, Ma'am Cynthia, na makikita natin ang mga, kahit pa sa labas, makikita niyo sa balita, ang laging sinasabi, walang oras, ganito, ganyan. Yan, isa to sa mga kadahilanan ng away. You see? Isa to sa mga kadahilanan ng broken relationships. Or sabihin na natin ng mga talagang pasiranan na relationships. Ano yun? Yung mga hindi pagkakaroon ng tamang pangunawa, how to play or how to do their role as the wife and how they should catch up on their busy husband. Ngayon po, mapakinggan po natin yan. At kung paano po nagagampanan, lalong-lalo na ng isang asawa po ng pastor po yan. Alright? Amen. So, napaka-importante po na ito. Sige, Ma'am Cynthia, tuloy po tayo sa ating pagtanong para maging encouragement din po ito sa mga ibang mga asawa ng pastor na nakikinig po dito and even sa mga mothers po na nandito. Alright? Sige po. Opo. Yun nga po yung isa sa mga talagang itatanong ko ngayon. Kasi naniniwala ako, Ma'am Tang, na hindi nyo pinlano na maging pastor's wife. Yeah. At lalo na si Sir Rick na maging pastor. Ngayon po, paano po ninyo hinarap na ngayon nandyan na kayo sa ganyang sitwasyon? Dati, anak nyo lang inaasikaso nyo, yung pamilya nyo. Ngayon, mas lumawak yung inyong pamilya. Paano nyo nabibigyan ng schedule yung time nyo sa family nyo at time para harapin naman yung responsibility ninyo as a pastor's wife? Yun. Yun daw. Actually, nung unang-una po talaga, para akong nawewendang kasi ako yung tipong gusto ko yung lahat ng bagay nasa proper. Tapos bigla akong, uy, meron na naman ito. Anong gagawin ko dito? Yung parang ganon. So, wendang na wendang po ako. But then, salamat sa salita ng Diyos at saka sa mga turo na rin ng church, mula sa salita ng Diyos dyan sa pulpito, mga lessons na itinuturo noon pa ni Ma'am Norma. At nagbalik tanaw lang ako doon. Binalik tanaw ko lang. At when it comes to catching up with their busy schedules, bilang ina, bilang asawa sa kanya, ang ginagawa ko lang naman, sabayan siya.
Sabayan siya sa kanyang pagiging busy. No? Galing, ano? Sasabayan. Sasabayan. Hindi, oo. Hindi in what- pangungunahan, Hindi ma'am. po. Maliwanag yun. In what way, ma'am? Sabayan. Maganda yan, In maganda. a way na, kung siya, busy siya doon sa mga bagay na bilang hahanda or sa paglilid doon sa church, ako naman, busy ako doon sa akin. Kaya nga ako meron akong mga bagay na ginagawa. Halimbawa, sa pag-aasikaso sa tahanan, munting tahanan, sa pag-aasikaso doon sa mga responsibility ko sa kanya. Yung mga bagay na yun, na kung tutuusin kasi, bilang asawang babae, kulang yung kulang yung 24 hours para magampanan mo lahat. So, wala kang ibang kaparaanan kundi yung wala kang lakas kundi ibigay mo sa Panginoon yon para alam mo kung ano yung dapat mong gagawin. At when it comes to mga physical na yung trabaho sa mga bagay-bagay, ako kasi yung tipong ngayong gabi, nagpaplano na ako kung ano yung gagawin ko bukas. Amen. Kaya, Amen. sa Bisaya pa, nakahaluna na tanan, nakahanay na. Kaya, pagdating ng kinabukasan, madali na lang sa akin na, gagawin yung mga bagay na yon. And, nung nandun na kami at meron kaming mga kasama na, hindi ko talaga pwedeng, kumbaga gusto ko man silang i-ignore na, sige, excuse me po. Opo, mga bandang yun na, yun syempre nasa kahirapan kayo na magdedesisyon. Ignore. Opo. Yung parang parang naandun ka sa posisyon na kung saan, pag halimbawang wala siya, ano ba ito? Parte ko pa ba to? Samantalang ang naririnig ko hindi ko na to dapat pangingialamanan. Halimbawa po, yung definite na sitwasyon na kung saan ayun na, nasasabi nyo na dapat ko ba itong gampanan? Opo, ano po yung specific? Yung specific po, yung halimbawa, yung mga kasama namin sa bahay. Ayan. Yun, mga kasama namin sa bahay. At may mga full-time kayong May kasama mga full-time sa bahay. kaming kasama sa bahay. Ako yung gusto ko sa bahay, lalo na yung CR, yung kusina malinis. Tapos, hindi mamimit yung gusto kong linis. Or, hindi talaga yung or hindi talaga naglilinis. Kumbaga, nilinis lang na nagawa lang. Opo. Siyempre, kinakailangan ko pa ba itong paabutin sa asawa ko? Kasi hindi ko sila pwedeng pakialaman. Parang, buti kung hindi kami magkakasama sa bahay. Opo. Inisip ko kasi silang mga anak ko na rin At yung mga anak ko din na nandoon. Kaya, alam mo yung bilang nanay, yung ngagngaw. Yung magngangaw-ngaw ka sa kanila, parang galit lagi. Pero, para naman sa atin, para may ayos. Hindi naman yung parang umaungaw lang. Hindi. Kaya nga, laging sinasabi sa akin ng mga anak ko, Mami, tumigil ka na. Sabi ko, hindi ako pwedeng tumigil kasi paano? Paano kung merong Paano kung merong may mga taong dumating? At saka ikaw mismo. Paano kung magiging... Opo. Naalala ko tuloy yung wife ni Pastor Matt Miller. Grabe siya. Oo. Inaayos niya yung bahay kasi sabi niya my Hindi. husband is a very people person. So, we expect visitors anytime. Totoo yun. Sobrang, Kaya nga nakakahiya kung madadatnan na hindi maayos yung Tahanan, loob ng tahanan. Oo. Yeah. yung vicinity namin. Samantalang napakarami nating tao ditong nakatira. Ilan po yung Yes. full-time sa inyo? Right now po ay, basta lahat po kami ngayon kasi may mga nag-quit na, meron na lang po kaming 20 ba? 20 Wow. yata. Wow, Kami grabe. lahat doon, Dami. 20. Pambihira. Ma'am, parang hindi ko maalala kung natanong na namin, how did you feel nung sasabihing isi-send out na kayo? Is it your choice? Yeah, was it a oo. choice? Did you expect it? Did you prepare for it? Parang ganon. Oo. As in talagang unprepared. Ano yung Hindi pa kasi reaction ganito. nyo? Nandun na ako sa time na, kasi siya naman, pagka tinatanong daw siya ni Pastor kung gusto mo bang lumabas gano'n. Sabi daw niya, pinagpipray niya yung Fort Magsaysay. But then, Wow. nag-ano siya, Opo. pasensya na po kayo kasi talagang
kinakapos dahil meron pa akong hika. Kahapon Yun. pa yun, di ba? Opo, kagabi. Hindi nakapagturo yun si Ma'am Dang. So, nung sinabi niya na pupunta kami ng Caloocan, area lang yon that time. Pero nung sinabi na ni Pastor na mag-start na kayo ng Sunday nyo, alam niyo po ba, yung first December namin, na wala kami doon, parang umiyak ako sa kanya, parang ang pakiramdam ko, parang akong anak na nahiwalay sa magulang. Alam mo ba yon? Nag-message ako kay Pastor, Pastor, bakit ganito? Oo. Tapos maalala ko, pinatanggal kayo sa prayer group kasi maggawa ka na ng sarili mong Ay, prayer. opo, yung ano yun, Yeah, yung yeah. kasagsagan nung Kahit sa media, prayer time. pati sa Opo. media. Oo. Pati sa media. Alam mo ba, nung una kaming, uy, bakit ganun nung natanggal kami? Parang, uy, yun na nga lang yung connection namin doon na parang nandun pa rin kami, kapamilya. Parang, iba na ba kami? Hindi na ba kami kapamilya? Parang ganun yung damdamin. Pero, of course, si Broderick kasi, lagi niyang sinasabi, alam mo, mas nakakaalam si pastor kung ano yung nararapat. Amen. Lagi niyang sinasabi. Kaya wala kang dapat itanong, kundi sumunod. Laging ganun ganun niya rin kami pinalaki na kung ano yung sinasabi ni pastor, kung ano yung tawag nito, kung ano yung mga programa at yun ang pinapagawa sa atin, gawin lang na walang tanong kahit pa hindi mo maintindihan. Yun, tulad ng kung paano niya ganun sinasabi sa mga anak namin, ganun din yung sinasabi niya sa akin. Kasi nakakaramdam ako ng, ano ba yan, yung friendship. Kasi actually po, nung dumating ako dito sa CSI, yung halos lahat ng friendship ko labas, parang kinat ko. So ang friendship ko lang talaga, dito na lang sa mga mothers, mga kapatiran, ganun. So, nung napunta ako roon, parang ako na lang. Yung parang ganun. So, yun. Napakaraming changes pero when it comes sa kanya, hindi ko lang talaga, lagi ko nga sinasabi, tinatandaan yung sinasabi ni Ma'am Lerma na lagi mong isipin na ang una mong ministry ay yung asawa mo, yung mga anak mo. Kaya lahat ng bagay sa kanya, kaya nga ngayon pagka meron akong sakit, actually, meron kaming time na nung dumating kami doon sa time na nung nagkakasakit-sakit na ako na medyo madalas na, inassign na si Muraya na taga-plancha at taga-labas si Hana. Si Muraya yung namamalansya lagi. Nakakaramdam ako na, ay teka, parang wala na akong ginagawa. Yung parang ganun. Hindi ko nagagampanan yung para sa asawa ko. So, kinuha ko naman ulit yun. Oo. Spirit is willing, but the Opo, flesh is weak. Yun po talaga. So, pero kinuha ko yun na sabi ko sa kanya, Dad, pagtiyagaan mo na lang ako na tuwing aalis, tsaka kung ilan lang yung kailangan mo, yun lang yung uunahin ko. Opo, ito, sabi ni Micah, laging sinasabi ni Daddy, sumunod ka lang kahit hindi mo pa naiintindihan. You will understand it better by and by. When the morning comes. Totoo. Kanta pala yun, sorry. Kaya ngayon yung naging favorite ni Muray noon. Kasi hindi daw niya naiintindihan. Pero bale. ikaw, nakita mo na yung sarili mo, na tinatanggap mo na yung magiging kalagayan mo bilang na-send sa field. Ngayon naman doon sa mga anak mo, immediate ba nila natanggap na, hindi na, iba na yung buhay namin? Ang reklamador lang naman talaga si Muray. Ay! Daddy! Kasi lagi niya, lalo na nung hindi pa siya save, lagi niya, Siya ba youngest, diba? Youngest. Kaya talaga nung mga panahon youngest. medyo, Opo, may lagi mga niya rebellious sinasabi. heart pa yan eh. kasi lagi siyang sinasabihan, Muraya, hindi ganyan yung mukha mo, dapat ganito yung ginagawa mo kasi ikaw ay anak ng pastor, kinakailangan ikaw maglilid sa mga ganyan. Ikaw dapat kaunahan na makitaan ng mga ganitong bagay. Kasi naman si Daddy, bakit ka kasi nagpapastor-pastor eh? Ganun. Nung hindi pa siya saved noon. Ngayon siya nang nagsasabi sa akin pag nagagalit ako, Mami, asawa ka kaya ng pastor? Siya na nagre-review sa akin. Nakakatuwa Ganun, naman yung opo. gano'n, na natanggap na talaga nila at ginagampanan nila yung kanilang dapat gampanan bilang Opo. anak naman ng pastor. Yun yung changes, malaking changes sa kanila na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na yung mga bagay na
sabi ko nga, kung ako lang magbabalik tanaw ako, babalik tanaw ko yung buhay namin, hindi ko akalain na, sabi ko nga, lagi ko naman yung nagme-message ako kay Pastor, lagi ko sinasabi kay Pastor, thank you for the influence na nabigay ni Pastor kay Broderick na I have the glimpse of heaven. Yan, habang naandito. Kasi nai-enjoy namin eh. Ba't hindi kami perfect? Hindi perfect, hindi rin naman tawag to masagana when it comes to material na bagay. Pero yun nga yung sinasabi ko, yun nga yung blessing eh. Na pag ibinigay mo sa Panginoon ang lahat-lahat at patuwain mo lang ang Panginoon sa buhay mo, yung mga bagay na parang napakadali nung lahat ng bagay, kahit na sabihin mong hindi ka maalam, hindi mo alam ito, pero madali na lang para sa'yo dahil gusto determinado mo at ka. ini-enjoy mo. Saka iba yung peace of mind dahil sumunod ka, diba? At saka ito we know how terrible Satan is in distracting the family and nobody is exempted. Sa kalagayan nyo ngayon, mga ilan taon, sir, ilan taon na kayo? Gaano na kayo katagal na nasa field? Nasa mission? 5 years. For that 5 years, opo. Opo, for that 5 years. 5 May years pinagdaanan na po ba kayo na talagang nakita nyo talaga na dahil sa kabigatang yun, nakita nyo yung kamay ng Panginoon? Opo, marami na po kami napagdaanan. Isa na dyan yung mga, of course, yung mga young people na magsusuko ng buhay sa Panginoon. Nung nasa Panginoon na, kalaban mo yung magulang. Napunta kami sa baranggayan, gano'n. Wow. May kaso-kaso, may mga bata na-experience na rin natin dito. Yung mga dinadala sa church. Dinadala sa church, biglang Darating si magulang. nawawala yung bata, hahanapin mo, naligaw. Pero salamat sa Panginoon, mga na-experience na natin yun dito. Kaya sabi ko, kalma lang. May purpose ang Panginoon dyan. Yung full-time na babae na nanundo, kinakabahan na. Sabi ko, huwag kabahan. As long na ginagawa mo yung trabaho ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, wala kang dapat katakutan. Nararamdaman ko yung kaba na yun pagka yung sa mission field, di ba? Nung nagpunta, gabi na tatatapos yung revival, andyan na yung mga magulang sa labas. Nagbabantay. Naku, kabang-kaba na kami. Kahit ipinagpaalam, kasi naman, kahit naman tayo rin nasa ganun, di ba? Ma-accuse kang kidnapper. Oo, kasi gabi na, di ba? Tapos wala Sir, yung mga anak. kayo naman bilang pastor naman, paano nyo naman, ano naman yung, dapat yung, nais niyong sabihin ngayon kay Ma'am Tang bilang inyong asawa na talagang nakita niyo naman na nagbigay din siya ng sacrifices sa kanyang Maganda yan. Sir Rick, pero bago ko dyan, makasikit muna ako, Ma'am Cynthia. May gusto ko itanong kay Ma'am Tang Kasi since we have this topic na how do you catch up with your busy husband, pagdating po sa, anong may particular ba na situation na kayo na talagang parang kala nyo hindi nyo kakayanin yung pag-catch up sa kanya? Kasi yung ministry, of course, alam naman natin yan Yung ministry na meron ngayon, lalo-lalo na lumalaki yung gawain, yung ganun ba? Paano mo ine-exercise na, so of course, hindi naman sa physically, of course, alam naman natin na meron na kayong boundaries, di ba? So, paano nyo ino-overcome yung paano? Inaatake ba kayo ng diablo sa bagay na yan? Pagdating sa, paano kayo ika-catch up? Paano nyo, ano yung pag-way ng catching up nyo sa bagay na yon? Ako, sir, maraming beses. Actually, sa totoo lang, meron pang ang time na Sunday, magpipreach siya, nag-aaway kami. Inaaway ko siya. Inaaway ko siya kasi parang hindi ako malaga para sa iyo, yung ganun ba? Because of yung meron akong that time kasi, sir, meron akong parang pakiramdam, nabubuwang lang ba yung yung pakiramdam na parang pakiramdam ko na yung may sakit ako, hindi ko kaya, tapos dalahati na yung oras So, niya. correct me if I'm wrong, Mama. So, pagkakaintindi ko sa sinasabi nyo, parang iniisip mo siya, hindi ba talaga kami kasama sa pinagkakabisihan mo? Parang ganun ba yung nasa isip nyo that time? Ay, hindi naman ganun, sir. During that time lang talaga na sinasabi kong, ano lang yung kapiranggot na pasukin mo ko tanongin, oy,
buhay ka pa ba? Yung mga Yeah, ganong yeah. arte. Okay, okay. Nahati na nga Okay. yung oras Yung ganong niya. arte, Oo. sir. Sunday. Arte lang yan. Magpipreach siya. Arte nga lang. Pero kasi may sakit ako, and siguro Yeah, yeah. dahil na rin yun sa menopausal ko. Kaya, Nakahanap ng Diablo Oo pagkakataon. po. Sige, matuloy niyo po. tapos nagpupumilit ako na kahit man lang sabi niya, mamaya tayo mag-usap. Yung mamaya mag-usap, parang ayoko nang mag-usap nung kasi mawawala na. Yung alam mo, Diablo nga talaga. Oo. So, sabi pa nga niya, get thee behind me, Satan. Mas lalong, Yeah. Tapos. Sabi ko, ano akala mo sa akin si Satanas? Yan. Sunday yan, Maganda yan. Sunday. Opo. Sunday yun. Sabi ko, sige, pumunta ka na doon. Sabi ko gano'n. Kasi ayoko rin naman mag-suffer yung ano. Sige na, pumunta ka na doon. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ako makikinig sa preaching mo. Yeah, Dala maganda yan. Alam lang niyo yan po, ng emosyon. Opo, Oo. dala ng emosyon. Pero nagigilty rin naman kasi ako. Oo, Yung bang, oo. ganun lang ako katapang na magsasabi sa kanya para siguro galitin siyang maigi. Yeah. Pero alam nyo talaga na, of course, yung schedule niyo tuloy-tuloy na Opo, di ba? kaya hindi ko siya pinigil. Hindi rin talaga ako nagpapigil na gano'n na. Kasi sabi nga niya sa akin, kung hindi mo matitiis itong mga bagay na ito, you can live silently. Oh, wow, Yung grabe. sinasabi Sakit. sa akin. Hindi ka na, Yeah. po. Hindi ka na nga Yeah. inasikaso, palalayasin ka pa. So, paano mo, ma'am, na-overcome yung gano'n? Na parang, paano ka naka-catch up sa gano'n? Kasi, behind that, alam mo lang, Diablo na, titirahin ko dito to si Brother Rick kasi mag-ano to eh. Magpipreach. Magsasalita to, Oo. magpipreach to eh. Guguluhin ko to. So, paano, ano yung natutunan nyo from that, yung gano'n na sagutan sa ni Sir Rick? Kasi busy na siya noon eh. Opo. So, Kaya paano nyo, ano siya. natutunan yung pagka-catch up sa kanyang ganong klaseng schedule niya pagka Sa akin, nagkakaganon sir, na? Ang naano ko na lang doon talagang kailangan kong ibalik yung sarili ko doon sa ano. Amen. Pinanalangin ako, pinanalangin yung sarili ko. Amen. Ayusin yung puso ko. Sabi ko, Panginoon, ayusin niyo po yung puso ko. Nakakahiya naman na kami yung dapat unang umiintindi sa Kanya. Kasi ang lagi ko namang panalangin sa Panginoon, laging siya yung unang persona sa prayer ko eh. Amen. Na Amen. nakakahiya naman na ipinagpipray ko siya na ganito, na Tama. maging maayos na leader. Tapos Maging ako rin ang kontrabida. magsisira noon. Ayusin niyo po yung puso ko, lalo na't Sunday ngayon. Masaya ka na, pastor ang asawa mo. Ano ma'am, Opo. pero Totoo yan. Yung Kasi sa totoo lang kaya ako tinatanong yan. Kasi yun yan. Since na nandun yung topic natin. Because isa as a wife, di ba, nandiyan yung atake. At kasi na-witness ko rin kasi yan kay Ma'am Lerma. Kaya kung paano siya nag-catch up as a wife to a busy Pastor Hill. Sa isang busy na Pastor Hill, kung paano siya nag-catch up. Kaya ako tinanong yan kasi physically wise, yung ganyan. Kasi kilala nyo naman si Ma'am Lerma. May mga times kasi na nakikita ko before pa, talagang na even na may sarili siyang karamdaman, ginagawa niya na ng sarili niyang pamamaranan at talagang binubuhay niya yung sarili niya in a way na hindi siya makaka-apekto sa schedule ni tatay. At mas lalo pa siyang magiging suporta. Because yun yung sinasabi ko tama yung sinabi nyo, ma'am pag hindi nyo pinag-aralan yung ganyang pagka-catching up sa mga wives, talagang kayo ang gagamitin ng Diablo para mas lalo pang magulo yung busy schedule ng isang asawa, lalo-lalo na kung may ginagawa sa Panginoon. Totoo yun, sir. Kasi kung talagang pasusumban yung paggugustuhan ko lang yung udyok ng Diablo, talagang makakahanap ka eh. Yeah. Yun na nga lang kasi dati nung wala pa kami sa ganitong pagkakataon, siya pagka umalis, parang mag-update ba? Nandito na ako sa ganito, ganyan. Yeah. Lately, hindi na namin nagagawa yan. Hindi na niya nagagawa yan kasi lagi niyang sinasabi, alam mo naman yan, respeto yan kapag naandyan na yung mga seniors. Lagi niyang sinasabi. So, walang cellphone kasi siya din mismo, ayaw niya na nagsi-cellphone. Ako naman, kumbaga parang na-use na ako sa ganyan, tapos all of a sudden, ito ako, hindi mo man lang ako maisip ha. Message ko siya. Yeah. Magme-message ako. Yeah. Yung, umayos ka. Hindi ka man lang nagsasabi, parang wala kang iniwan. Pero, alam mo sir, pagka nagaganon na ako,
alam din naman niya kung paano ako ibabalik doon sa katinuan ko. May review. Alam niyo paano review? Oo. Grabe. Grabe. Alam mo, Ma'am Lay. Alam niyo pagka-cash out. Oo nga po eh. Kaya nga parang, ano ka ba? Parang si Satanas na ba talaga ako sa paningin mo? Kasi gaganunin ka talaga niya. Get thee behind me, Satan. Oo. Tapos, kung hindi mo to kaya, you can leave silently. Sabi niya. Oo. Kaya parang sabi ko, ano ba naman to? Ganito na ba talaga ako? Kaya para hindi ka para sa ako pakiramdam ko, para hindi ako parang nakakahiya-hiya, lalabas na kahiya-hiya. Aba ayusin ko na lang para wala nang ganun. Para hindi na ako ma-rebuke na parang si Satanas, diba? That's the point. Yeah, yun ang maganda. Ayusin ko na lang. So from there, ma'am, talagang pinagtrabahuan nyo na lumago kayo sa ganun situation. Opo, sir. Biyaya naman ng Panginoon. Ewan ko sa kanya kung palagay niya ito naman. Kaya sabi ko kanina yung sasabihin niya, yung tinanong ni Ma'am Cynthia sa kanya, pandudulo natin yun. Pandudulo natin. Now yun, ma'am, pag-catch up mo yun personally as a wife. Now, yung paano ka naman nag-catch up sa ministry ni Sir Rick as a mother? Sa mother naman. As a mother naman. Pagdating, kasi may share din ako dyan pagdating kay nanay. Kasi maganda rin yan na marinig yan. Kasi minsan, napaghahalo. Kaya minsan talagang rattle na. Parang ako na lang lahat dito. May mga ganun bang, parang wala nang pakialam. So, whatsoever it is. As a mother naman, ma'am, how do you catch up with the busy Sir Rick? Yeah. Sa akin naman po, sa amin po, sir, parang hindi kasi naging problema sa amin yung, siguro dahil yung mga anak namin, na andito na sila. Yeah. Tapos, kumbaga, sila nga yung nauna sa amin ganon. Hindi na siya naging problema na, lately nga parang sila pa yung nagre-review sa akin. Tapos, nung dati naman kasi, ang laging sinasabi sa amin ni Brother Rick na, yung ministry, ito na yung buhay natin. That's it. Hindi natin pwedeng ihiwala yung schedule. Kasi dati si Muraya, Mami, hindi ba tayo pwedeng tayo lang. Yeah. Get together. Hindi ba pwedeng na tayo lang? Kasi laging sinasabi sa kanya sinasabi ko sa kanya, Muraya, yung buhay natin, yung pati nga mga apo, ganun na rin Hindi nga kasi pwede dahil ganito nga. Tayo ay naandito na sa ganitong kalagayan, yung ministry na yung buhay natin. Kumbaga, ito na yung family natin. Amen. Ngayon, kung may schedule man tayo away from this, ay hindi na maganda. Bakit kinakailangan mo pang mag-schedule ng iba? Ito nga yung buhay natin. Diba? Ito na yung natin. So, dito tayo. Ito yun. Kung gusto nyo ng pasarap-sarap ng buhay, magpasarap-sarap kayo sa ministry. Yeah. Huwag kayong magpasarap-sarap sa iba. So parang pag-catch up sa kanila, talagang inaano nyo na lang, kumbaga, ini-exhort nyo na lang sila, ini-encourage nyo na lang sila to enjoy that kind of scheduled life, parang ganun. Opo, sir. Kaya nga nabiyaya ng Panginoon, yun talagang pasalamat ko, sir, kasi alam naman po natin lahat yung pinagdadaanan namin. At nagpapasalamat lang ako kasi na-bless din po kami ng mga anak namin na bagamat ganun sila, namulat sila din sa gawain. Yeah. Nung nandun na kami, alam na nila yung takbo ng ministry. Okay. Kaya magka-problema, at least, yung pag-catch up, hindi na ganun kahirap. Opo. Totoo po yan. Kaya alam nyo, kaya ako na-itanong din yan sa inyo. Kasi, yun yung katulad mo ng sinasabi ko, ganun din sa amin Totoo yan ganun din yung sinasabi ni Ma'am Lerma noon You see, hindi dapat, ang pinakapaalala niya sa amin, hindi dapat tayo maging sagabal sa ginagawa ng tatay nyo. You see, kumbaga, mas lalo tayong magiging tulong pa para bumilis yung mas marami, makabuelo siya sa ginagawa niya, pinapagawa sa kanya ng Panginoon. You see, kaya yung pag-catch up niya as a wife ni Ma'am Lerma, kitang-kita ko rin talaga na sa busy schedule ni tatay. Ako kasi witness nun. Si Maki, na-witness na niya rin naman niya yun. Pero lately kasi marami nang katulong Pero yung una-una pa, before, kaya nakikita ko yun yung katulad ng sinasabi na yun ni Muraya na naiiwan lang kayo sa bahay. Yung minsan, madadatnan ako ni tatay, parang ganun, tulog na nga kasi nagko-construction dito, madaling araw
So, madaling araw na siya makakabalik doon, minsan kinabukasan. Pero nandun pa rin naman, hindi ko sinasabi yan na hindi na perform ng mga pastors yung kanilang duty sa family. No, they are still performing. Isa sa mga example ko nga yan, minsan nga may time yan, nagigising ako, may drawing ba yan sa akin si pastor eh. Nandiyan kami, bata pa ako noon, may drawing pa ako, may iniwan siya kasi alam niya, siyempre namulat ako sa Marines, namulat ako sa military, so nahihilig ako sa mga ganon. Minsan, may drawing pa siya sa akin noon sa papel bago siya umalis, na pagkagising ko, nandun sa tabi ko, sabi ni nanay, drawing ni tatay mo yan, may sundalo, may tangke, may ganon ba. So, ibig ko sabihin, walang provoking na nangyayari na mula sa isang nanay na sasabihin sa mga, ganyan naman yung tatay mo, wala nang panahon, puro na lang sa church. Walang ganon. Kaya ako tinanong sa inyo, ma'am, kasi, yun nga, kasi ang nakikita ko kasi, ma'am, talagang pinaka-struggle, no? Sa isang wife and a mother, pagdating sa pag-catch up na isang busy husband, yung attitude talaga. Attitude talaga, di ba? Talaga. Kasi pagdating po sa bagay, katulad ng sinishare nyo, ma'am, di ba? Pagdating doon sa bagay na yan, kapag ka talagang nakita ng Diablo na negative ang attitude mo sa kabisihan ng asawa mo, at pag may pagkasama pang pagdududa, whatsoever it is, lahat na, di ba? Mapapastor, hindi pastor eh. Lalo na, dyan si Mount Cynthia Marinelli, mga asawa nila, sundalo eh. Sundalo rin naman dati si Sir Rick. Lalo si Ma'am Marinelli, opisyal ang asawa niya. Di ba? Nandun yung tipo na pagka-negative talaga ang attitude mo, doon sa pinagkakabisihan ng asawa mo, ay talagang wala. Sisirain at bubutasan talaga kayo ng Diablo. Ma'am, baka may gusto kayong follow-up question doon sa sinabi ko? Opo. Paano nyo po i-rate? Kasi Ma'am rate di ba? Paano nyo po ibibigay yung kanyang katangian bilang isang asawa ngayon ng pastor? Yeah. Yung past at saka Comparison po, ano siya dati, tas ano na yung pagbabago niya ngayon bilang isang pastor's hindi naman kasi magic wife. yan na talaga. Yeah. Sa process. Noong kasing past, wala akong masasabi kay Ma'am Tang pagdating sa pag-aasikaso lahat na sa loob ng tahanan. Lalo na nung bata-bata pa siya, wala akong masasabi. Talagang highly commendable. Wow. Amen. Kaya lang, Yeah. pagdating dun sa, yun nga, nasa ministry na kami, dumadating talaga yung puntong, yung pag-unbeliever ba, na bigla na lang may talangkang papasok. Talangka. Tapos maghahanap, naghahanap ito ng, nagpo-provoke pa ito. Yeah. Pagka nakita niya, parang kalma-kalma lang ako. Naiinis lalo siya pag kalmado ako na parang hindi ko pinapatulan eh. Ang sarap naman. Sana lahat. Sana all. Kalmado lang. Sinulubog. Shoutout sa'yo. Ay. Pero, in fairness, ngayong nasan dyan na kami sa Caloocan, nauna talaga namang pinipilit ni Ma'am Tang lahat gawin yung kanyang responsibility sa akin. Amen. At saka sa mga bata, yung counsel sa mga anak ko na lagi niyang pinupush, natulungan ako, laging nandun yung paalala. Kaya dumating sa puntong yun ngayon, nagkakasakit na siya. Ang good thing doon na nandyan yung aming mga anak na madali na lang niyang matas. Pag hindi niya man makatch up yung aking requirement, kailangan ko ng damit, kailangan ng ganito, maitatap niya kagad yun. Ikaw gumawa na ito. So, hindi rin naman hindi nagiging problema kung yung mga pangangailangan ko lang sa loob ng tahanan ko, pangangailangan ko sa ministry, ang concern. No? Kaya, kung rate, sinasabi ni Mama, siguro kung rate, Ayusin niyo yung grado niyo, sir. Baka Uuwi pa kayo. Baka Darating ko pa lang ang po. gabi mamaya. Maganda rito, pagkatapos ng rating ni Sir Rick, babasahin ko yung sinabi ni Ma'am Ruth. Maganda yung sinabi ni Ma'am Oo, Ruth. maganda to. Sige, sir. Ano pong rating niyo? Sige, sir, tuloy nyo. Inaantay yung okay. rating. Ano po yun? In a scale of 1 to 10, 10 as the 1 to 10. highest? 1 to 10. And explain. General, in general, Opo, sa as a ministry na, sa general, ministry opo. na. As a mother and as a wife. Yeah. Siguro, kasi hindi siya perfect eh. Pero Opo. pwede ko siyang ratean ng Totoo po yan. 9 point. 9.
Hindi, ibig sabihin talaga, yung kulang na yun yung process na i-improve pa natin, di ba? Totoo naman yun. Mga Basta may imperfection 9 point natin. something, yung something yung hindi ko pa Yung something po, Hindi, yun kasi- yung nag-a-add na yeah, spices. Room for improvement Yeah, pa totoo yun. naman yan. Kasi Yeah. ang totoo naman yan ay talagang pang ano naman tayo. Sabi nga natin maturity never stops. Yes po. Yeah, Yeah. kaya 1 to 100. Apo. Pero pagdating sa aking needs talaga, pwede kong siyang i-rate ng mula noon hanggang ngayon, meron siyang 10 sa akin. Wow! ako naman, Wow, my Sir Rick, ay sa nakikita ko naman, I believe, ay kung yan lang naman ang pag-uusapan, kung sa estadong ganyan na lang naman, I believe naman na I'm not saying yung mga wala dito sa simbahan, dito sinasabi natin na tayo ay bias, no? Pero alam, biyaya ng Panginoon kasi yung tinatanggap nating salita eh. Di ba, sir? Kaya I believe naman na may makakahanap ka pa rin ng 10 in a way na bagamat hindi tayo tumutuldok doon. Yun yung sinasabi natin kanina eh. Mag 10 man, may 11 pa yun eh. May 12 pa, may 13 pa, hanggang sa bumalik pa ang Panginoon Jesucristo. That's the point there. Ang inaano lang natin kasi dito mga kapatid is yung level of growth. Yeah, yun kasi we also have to check that. Si Rick, sinasabi niya naman yan sa church doon na we also have to be mindful of the level ng ating maturity. Kasi pag hindi yan, lagi natin sinasabi sa mga young people eh. Yeah, pag hindi mo tinignan yan at sinasalamin na yung sarili mo sa bagay na yan, eh hindi mo alam hindi naman pala umuusad yung level of maturity mo. Yeah. Andun at andun ka lang. So you really have to be mindful. Hindi mo kasalanan na i-check mo yun sa sarili mo. Kayo naman dalawa ng Diyos nakakaalam yan eh. You see? So maganda po ito sinabi ni Ma'am Ruth dito eh. Babasahin ko lang, Mama. Sabi ni Ma'am Ruth dito, I can still remember po si Ma'am Lerma sa Ladies Ethics namin before. Nag-share siya sa amin na if ever na may problem ang kanyang mga anak, as a pastor's wife, na busy ang kanyang husband, siya na po mismo ang magre-remind at kakausap sa kanila. She will remind them kung ano ang instructions si pastor sa kanila. It only reflects kung anong napakagandang attitude niya toward her role as a wife and as a mother. Opo. Si Ma'am Lerma, hindi siya konsentidor na ito-tolerate niya yung kasalanan, lalo na sa kanyang mga anak. Yeah. Talagang directly sinasabi niya yan. Kahit Oo. noon sabi niya, kapag ang mga ito na-suspend, ipaglaba ko sila? Sila ang Totoo mag-aasikaso yan. ng kanilang Totoo yan. That's very true. pangangailangan. Kasi yun yung paniniwala natin eh. If you want the blessings, you obey. Yeah. If you disobey, then you suffer the cursing. Opo. You suffer the Consequence. consequence. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Kaya talagang may time na yun na yun nga, sinasabi ko nga, the worst part nga, nasa labas ako ng gate. Abutan ako ni Pastor Rila, nasa labas ako ng gate. You see? So, kaya ang pinupunto natin doon, pero sabi ko nga, ako, sa mga Gen Z ngayon, dapat talaga, kasi ngayon, mayroon ako napapanood niya sa Facebook, natutuwa ako, bagamat na hindi naman siya, batang 90s. Sabi niya doon, ito hindi nararanasan, pinagalitan daw kasi yung anak niya anak daw ng kumpare niya lumapit sa kanya. Pinagalitan daw ng teacher, umiiyak. Mapa, pinagalitan ako ng teacher. Sabi niya, buti nga kayo, pinapagalitan lang, panahon namin na yun, may lumilipad pa na eraser. Kaya pinapakita niya lang, ganun na kahina yung mga henerasyon ngayon, magdating sa mental at sa Yeah. Kaya kayong mga young people, naririnig nyo to. Sabi ko nga kanina, magiging asawa rin kayo, magiging nanay rin kayo, darating kayo sa napaka-advanced ninyo. Dinadala sa inyo yung wala na ngayon sa mundo na meron noon, ibinabalik sa inyo gamit ang programa na to. Yeah. Kaya, you take Pero yung time. kabataan nun, yan yung pagtinitigan mo talagang Mata pa susunod lang. na agad. Mata pa lang. Lumaki na ang mga ng kanilang mga magulang. Bawas ng kilos mo. Bawas ng kasiyahan. Ngayon, Yeah. lumuwa-luwa na yung mata. Wala. Luwa lang abis mo. No. Oh, grabe. Kaya totoo po yun eh. Kasi catching up with a busy husband, alam niyo pinakamahirap na struggle dyan, I believe, is the attitude. Is the Amen. attitude. Kaya yun sinasabi ko kanina. Kaya if we will really take heed, lalo sa mga wives and to the mothers out there, if you will take heed to the attitude of, sabi ko nga kanina, itong virtuous woman, yung attitude na tinuturo, because may tasking kayo eh. Lino nyo po, mga kapatid, ililipat ko lang sa Titus. Maliwanag ito sinasabi dito sa book of Titus chapter 2. This is one of the taskings na meron kayo eh.
na hindi po basta-basta itong tasking nyo po na ito. Ang sabi dyan, that the aged women likewise, 2 verse 3, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things, that they may teach the young women. Tignan nyo po, ayan po may tasking kayo na matindi, to be sober, to love their husbands, Amen. to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Akalain nyo po yung tasking na meron kayo. Kaya nga, sino magsasabi na hindi busy ang isang asawa? Amen. Tingnan nyo po ito, mga ito. Ito yung i-maintain ninyo as a wife and as a mother. Bakit? Ito yung ituturo ninyo At saka sabi ko pagka negative ang attitude po ninyo sa pagka-busy ng asawa ninyo, you will never be a blessing to your husband as well. Bagamat ito rin ay makikita natin, magagamit ng dyablo para mismo ang husband ay ma-provoke ng dyablo na gumawa rin ng kasalanan. Amen. You see that? Sanga-sanga po yan. Kaya nga, pagka naging negative ang attitude po ninyo instead of catching up with a biblical, spiritual attitude, sa inyo po mga busy na asawa, magagampanan nyo ito sa Titus chapter 2 at masasalamin nyo ang sa inyo sarili sa virtuous woman. Amen. From there, you will see that your price is far above rubies. Yes, wala kayong kayamanan na kapretsyo ng mga asawang ng mayayaman sa mundo. Pero yung price nyo is above rubies. You see that? Yan yung ginagawa po sa inyo ng salita ng Diyos. Yan yung ginagawa sa inyo ng Biblia at na kung saan natututunan natin sa simbahan para maipakita natin sa mundo na busy na nga yung asawa mo, magiging blessing ka pa. Because from there, being a blessing to your busy husband by having the right spiritual and biblical attitude, makakapagpapasok pa kayo lalo ng blessing at maiiwasan ang pagdwell ng kasalanan, ng pagpasok ng kasalanan at pagsira ng relationship ng isang husband and wife. Napakaliwanag po. Kaya ang ganda rin tinuturo. Kaya sabi nga nila, yung sa mundo, kita nyo po, binabaliktad talaga nila yung sitwasyon Dapat ang magagawa ng asawang babae, ang nagagawa ng asawang lalaki, kaya rin gawin ng asawang babae. You see, sabi ko nga mga kapatid, anong purpose mo doon? Yun ang laging tanong natin. Anong purpose mo sa bagay na yon? Pangalawa, is that the designed role of God for you? You see that? Kaya ko nga, sinasabi ko nga po yan madalas, nababanggit ko rin po yan sa mga ilan-ilan pag nag-fellowship po kami dito. Napakaganda ng mga role na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bawat posisyon natin sa pamilya. You see? At saka yung mga yan, mga kapatid, ay pananagutan sa Diyos. Bilang asawa, hindi mo yan basta pananagutan sa asawa mo. Ang pinakamalaking pananagutan ay sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko last time, lahat po ito is to the Lord. To the Lord. Wives, submit your own unto your own husbands. Sa book of Ephesians, even the husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. Children, obey your parents in the Lord. Lagi lahat sa Diyos kasi doon tayo lahat mananagot. You see that? Kaya nga po, kung sa Diyos din tayo mananagot, kailangan maging maayos din ang relasyon. Kasi, yun yung sinasabi ko, di ba ma'am, di ba? How will we catch up with a busy husband? Biblically, if you will have that negative attitude. Di ba? Katulad na lang yung sinasabi mo, ma'am, kanina, magpipreach na lang si Sir Rick. Kung tinuloy-tuloy mo yun, pambihira. Akala mo, pagod si Sir Rick, pag-uuwi si Sir Rick, pagbalik mo si Rick, katataas na mag-preach. May isa pang preaching sa bahay. Dobling outline. Imbes na magpapahinga na lang sana si Rick. Diba? So, hindi nakakatulong talaga. And sabi nga natin, doon nagkakaroon ng minsan sa labas, dyan natin, hindi natin madidila yung katotohanan. Diba? Sa labas, yan na naging issue. Imbes na umuwi ako sa tahanan, nasikasuhin mo kami. Pagod na pagod ako sa trabaho, bubunga nga pa ako. Ayun, naghahanap na ibang mag-asikaso. That's right, sir. Na hindi nagbubunga nga. That's right. Yun pa, yung ganun na nagiging pangyayari. That's it. Pumasok na yung kasalanan. You see, so nakita nyo pa sa mga asawang babae, kapag hindi nyo nilagay sa Biblia ang tamang attitude pagdating sa pag-catch up ng busy husband. Tandaan nyo po mga kapatid, if your husband, ito nga, maganda rin ito kung nakikita nyo naman po mga kapatid, honestly, na yung inyong mga asawa ay busy,
para to provide the needs of your family. At hindi rin kinakalimutan, i-priority ang Diyos. Pasalamatan nyo. Huwag nyo lang i-criticize. That's it. Pasalamatan nyo, huwag nyo lang pagdudahan. Yan nga, alam mo, sabi nga, ito po, narinig ko kay Ma'am Lerma ito eh. I believe siguro naman po, narinig nyo ito nila Ma'am Cynthia, nila. Halimbawa na lang, pagdating sa time, issue rin dito sa labas. Pinagsisilosan yung oras. You see that? Kasi busy, buti pa dyan. May panahon ka sa trabaho mo. Sa akin, bilang asawa mo, wala ka ng panahon. You see, parang ba kanina yung panahon na ginugugol ng asawa? Amen. You see, ginagawa, yung sabi ni Pastor, sakit man pakinggan, pero ginagawa tayong bobo. Ginagawa tayong bobo ng mundo eh. You see, ganyan tayo, pinagmumukhang foolish ng kasalanan. You see, kaya naalala ko, sabi ni Ma'am Lerma, bakit ka magaganyan-ganyan? Ay, sabi nga, nagbibiro pa, magkakapera ka ba pag nagselos ka? wala ka naman makukuha. Wala naman magbabayad sa'yo. Oh, di ba? Ano mapapala mo doon? Pasasamain mo lang lalo yung araw mo. You see that? Yun ang sinasabi ko. And then, ano naman makaka-apekto? Relationship na naman. And it will always reflect to the children. Kasi, hindi po natin may iwasan yan eh. Lagi lalabas at lalabas po yan, mga kapatid. Magre-reflect. Tandaan niyo po, lalo na kung may asawa rin, may mga anak din kayong babae. Tandaan niyo po, yan din ang dadali nilang ugali pag sila'y nagkaroon ng bisig asawa. Kasi kaya nga sinasabi ko nga po kanina, it's a great blessing that, yun ang sinasabi, ituturo nyo. Akalain nyo, ituturo nyo sa Titus, keepers of the home. You see, obedient to their own husbands. Paano nyo ituturo yun? If you will have a negative attitude. Kaya, napaka-importante na talagang maging spiritually matured ang isang asawang babae pagdating sa pagka-catch up sa isang busy husband. You see? Alright. Ma'am Cynthia, yung kaninang itinatanong mo pandulo kay Sir Rick. Actually, sir, nasagot niya na. Nasagot niya na sa rating kanina. Opo. Nasagot niya na po na talagang bibigyan niya ng perfect score with regards dun sa pag-aasikaso sa kanya. Pero nung nakalagay na siya sa kalagayan na pastor na siya, syempre, iba na, nakahati na yung oras ni Sir Rick. Pero alam ko na nagagampanan niya pa rin yung kanyang tungkulin ng asawa sa'yo, Ma'am Tang, di ba? Opo, paano mo naman i-rate si Sir Rick? Ayun, may rate din sa akin naman, mas mula noon hanggang ngayon, pag in-rate mo siya, ngayon, may improvement naman talaga. Pero sabi ko nga, kahit nasabihin kong 10, kahit hindi siya perfect, i-rate ko siya as 10. Kasi sabi ko nga, hindi siya lagi ang may problema. Ako dahil siya nga yung laging cool, siya yung laging mahinahon. Siya yung Sana laging... all. Hindi kasi, alam mo yung sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga sa Panginoon Panginoon, bigyan mo rin ako ng puso na at pangunawa na katulad ng meron siya. Wow, Kasi, amen. alam mo yung mga bagay na sa akin, minsan nagpapanik na ako, minsan nag-hysterical na ako, kasi ganito, dad. Kahit Sabi nung niya, wala pa po siya sa ganyang sitwasyon, yung ganyang vocation, talagang cool lang siya. Opo, ganun na siya. Hindi siya hindi. Kaya pala, siguro Oo. kasi napaisip lang din po ako. Siguro, kaya yung meron kayong sinasabi na yung anak nyo na napariwara, siguro, hindi pa nasisinkin sa kanya na ang kanyang ama, iba na ngayon ang kalagayan. Siguro iniisip niya na kahit magkamali siya, na kahit mali siya, andito ka pa rin sa poder ko. Hindi na. Yun, hindi na doon yun siya yung nagkamali. prinsipyo ng Biblia. Opo. Pero sir, kung wala pa kayo sa church, palagay nyo, yung ganun senaryo, tatanggapin ninyo? Wala pa kayong prinsipyo. Prinsipyo nyo na ba yan noon? O ngayon na lang dahil sa simbahan? Dahil sa church na lang. Maaari po. Kung wala, baka ma-emotion din ako kasi sigurado ko makatigan ng emotion ni Ma'am Tang yun. Totoo. So dahil emotion yan, walang prinsipyo, very possible po talagang na lang, kanlungan Kaya na lang. iba Total, talaga yung may tamang simbahan. Tamang simbahan, tamang prinsipyo. Amen, amen. Kaya po, ang patungkol sa attitude na sinasabi ni Sir Joe, ito lang naman talaga makakatulong sa inyong mga wife, mothers, saka mga young people, no? Young people. Ayan. No? Ang kailangan nyo lang naman talaga submission kaya may obedience kasi kailangan ng submission. Hindi ka makakasunod kung walang submission.
Number one, submission. No? And then, dahil nag-asawa ka na, sino man ibigay sa'yo ng Panginoon, kinakailangan mo magkaroon ng trust and confidence. No? Ibigay mo yan. Huwag kang magbigay ng doubts. Huwag kang maglagay ng doubts. Ngayon, sa atin ng mga husband, no, advice ko sa mga husband, sa mga tatay dyan, para naman pagtiwalaan tayo sa ginagawa natin, maging katiwa-tiwala tayo. Amen. No? That's right. Huwag tayong magbisi-bisihan dun sa bagay na yung pang-justify lang naman. Pag halimbawa, hindi ka magkakunwari ka lang. Busy ako pero totoo meron tayong ibang kinabibisihan. So huwag natin pakita sa kanila yun. Kundi pagka may time tayo sa kanila, spend them sa kanila. Pero pag wala, ipaunawa sa kanila kung bakit tayo busy sa anumang bagay. Amen. No? Wala Amen. tayong kinakailangang patunayan natin yung sarili natin sa Panginoon at makikita nila yon. Amen. Yun lamang po. Meron nga po akong gustong i-share. Sige, ma'am. Kilig to the bones nga ako niyan. Idiretso mo naman sa pang-encourage mo sa mga wives out there, lalo sa Okay mga po. kasama ninyo na sa parehas na ministry. Okay po. Meron lang akong munang i-share na kinikilig ako doon, akala lang niya hindi. Kasi yung pagka may lately kasi, di ba, ganyan na yung tapos merong ganyan yung gawain, na meron siyang mga schedules, tapos meron pang yung lakaran ba, mga out Madaling of, salita, talagang busy mga siya sa ministry. May sakit ako, may out of town lang, katulad ng ganyan, yung example na lang, nung balikatan noon, kinakailangan niyang maghatid ng mga delegates. So, ako may sakit, sabi ko, dito na lang ako sa bahay magpapaiwan. Pero sabi niya sa akin, hindi, sumama ka na. Sabi niya, pinilit niya akong sumama kasi mas mainam na lang daw na kasama ako na kahit wala akong magagawa, at least nakikita niya ako. Support. Yun. Hindi daw siya mag-go-war na baka hindi uminom ng gamot, baka hindi na makahinga, yung mga ganong bagay. Yeah. Kinilig naman ako Safety, doon. yeah. At least, kahit daw wala naman daw kung gagawin, basta't nakikita niya ako. Presensya lang malaki ng encouragement. Yun. Amen. Yun. Kaya, alam nyo, para sa mga nanay naman, sa mga nanay, ang encouragement ko lang, lumago lang tayo sa salita ng Diyos. Alam nyo, sa akin kasi, kung ako tatanungin sa sarili ko kung wala akong salita ng Diyos, sir, kung hindi ko in-empty yung sarili ko at tanggapin yung salita ng Diyos na lagi nating napapakinggan, wala talaga talagang pagbibigyan ko talaga yung gawa ni Satanas kasi ako yung tipong parang sabi nga ang term nga sa akin ni Micah, adik ka ba, Mi? Kasi sabi niya parang daw yung bang gustong-gusto ko ng kalandrakas sa bahay, yung parang gano'n na inaaway ko daw si daddy niya nang hindi naman makatwiran. Sabi ko nga, kung wala ang salita ng Diyos, yung ugali kong yun, talagang walang peace sa tahanan. Kaya sa atin pong mga nanay, balansehin lang po natin yung ating mga responsibilidad, yung i-enjoy natin. Kasi kung tutuusin, bilang isang nanay at isang asawa lalo na, ay napaka-enjoyable thing. Bakit enjoyable thing? Meron kang isang persona na lagi mong iniisip kung ano yung pwede mong gawin para patuwain mo siya at bigyan mo. That's right. Alam mo yun, yung kumbaga ma-enhance yung utak mo na, ay ito alam ko magugustuhan niya to, gagawin ko to kasi siya matutuwa. Para siya naman, yung atin namang mga asawa, makakagawa sila ng mga bagay para sa Diyos. Kasi lalo na kung yung ating mga asawa, naglilingkod sa Panginoon. Alam mo yung masarap sumunod, masarap gumawa ng mga bagay dahil alam mo na yung asawa mo na gumagawa para sa Panginoon ay lalo mong na, kumbaga, di ko alam kung right term yung konsuelo,
napapakonsueluhan mo siya para siya naman ay gawin ng gawin yung mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Amen. Hindi tayo dapat naging balaki Yeah, sa that's Kanya. Yung sa Amen. paggawa niya sa Panginoon. Naging encouragement. Opo. Yeah, amen, yun. amen. Alright, Ma'am Cynthia. Opo, last word na to. Ito, yung sa Psalms 127, talagang napaka-precious nito para sa isang pamilya. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh, but in vain. Sabi nga ang pamilya, it takes hard work. Hindi basta magic yan eh. Katulad nga ng pinahayag ni Ma'am Tang kanina, na nakikita niya talaga sa kanyang asawa, kay Sir Rick, na talagang inuuna yung Panginoon, na sinabi rin ni Sir Rick na ang mga husband wag magpakunwari. Kasi nakikita ng Panginoon yan at nakikita rin yan ng pamilya. Kaya kailangan na totoo talaga yung ginagawa bilang isang asawang lalaki. Dahil sabi dito, ito ikokot ko lang yung sinabi ni Pastor Miller dati. If you are to build a godly family, building requires vision. Do not settle on a temporal success. Need a vision for eternal success. Talagang dapat merong talagang anong ibig sabihin ng vision? May patutunguhan, may goal. Sayang ganyan. Vision is the ability to think about or plan the future with wisdom. Talagang wisdom na makikita natin, makukuha natin from the Word of God. Amen. Ma'am Marinelli. And ako naman po, yung Proverbs 31 verse 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Yeah. So, just keep the strength and remember the honor that you are keeping, because that will keep you rejoice in the coming days. Sa mga asawa, kung may mga pinagdadaanan kayo, lilipas rin po ang lahat. So, patuloy lang po tayong maniwala. At sabi daw po ni Micah, sabi po ni Pastor Hill, if we think right, things that are bad will seem good if we approach it with the right mind. Wow. Right Amen. mind will give us the right attitude. Yan. Yes, salamat Micah. And bago po ako magbabay, I would like to say hello sa lahat ng nanood sa Tugigaraw. Nanonood po si Ate Emma Gafud, dyan po sa Madarulog. Ayan, Madarulog sa Enrile, Cagayan. Si Ma'am Susan Bonso sa Davao City. Si Clarice Capuno sa Batangas at si Ate Rafi sa Davao City rin. Salamat po sa panonood at sa inyong lahat po. Naway may natutunan po tayo. Salamat kay Ma'am Tang at Pastor Rick. At huwag niyo pong kalimutan, magsama-sama po tayo muli Amen. sa susunod na Tuesday dito pa rin sa The Baptist Lunch. Amen. Amen. Tandaan niyo po, sabi nga, ito magandang i-goal, mga wives, mga mothers out there sa Proverbs chapter 31 verse 28. Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. It's a sign, mga kapatid, that you are a blessing to your busy husband. Amen. Alright. So once again, brethren, maraming salamat mga kapatid na tayo po muli ay pinagpala. Thank you, Sir Rick. Thank you, Ma'am Tang. And also, of course, salamat din po, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. And I believe na patuloy na pinapalago po tayo ng Panginoon sa salita po ng Diyos. Again, thank you for tuning in to all the areas, North, South, East, and West Corner, and to our viewers worldwide, nationwide, and to the CSI family. Thank you for being with us on this program and this week opener na episode ng ating pong programang The Baptist Lunch. Have a blessed Tuesday, everyone. God bless you all. God bless. See you next Thank Tuesday. you, Bye. everyone. Thank you. Thank you, The Baptist Lunch. Bye talaga to.